Paglipas ng araw at aking nalalaman ang iyong pagdurusa, wag mo sanang isipin hindi kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga dating, di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababating. Wag mo sanang isipin nalimutan na kita, dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y mangungusap. Wag mo sanang isipin hindi kita pinapansin. Wag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin di kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Wag mo sanang isipin hindi kita minamahal. Ang katotohanan, kita'y minamahal.
ang isang tao kapag kamatayan masarap. Mga kapatid, sa araw ito, kaya ito pasapin ang Panginoon. Kaya hindi natin sa pamamagitan sa pangalan. Samahan niyo po. Maraming Diyos na banal na sa mga ito. Pagpapulungan sa iyo, Panginoon. Pagpasalamat sa iyo mga sa mga ito. Salamat, Panginoon, sa mga bukas. Meron po kami. Salamat, Panginoon, sa mga malakasan. Meron po kami. At salamat din po sa tatawag ko na pumipili kasama-sama natin ng mga na mag-isang pa na maraming nakilala. Sa pagpapaluma na aming mga sitwasyon na ito. Lord, papasalamat po kami sapagkat binibigyan mo kami na nakasaloob at patuloy mo kami ang aming puso kayo na ikaw ulan. Lord, salamat sa pagkatuwaan ng Diyos na ulan. Sana nila na mapuli sa iyo sa anumang sitwasyon na mayroon po kami na salamat kayo sa pagkatuwaan. Nananangin ang pagsama mo sa amin sa anumang daan ang pinakahap. Lord, sa umaga nito, patuloy po pinakahawag sa iyo nga ang magaway patuloy sa mga kasama. Lord, hindi namin ito sa iyo isa sa Tumayo po tayo lahat, sama-sama po tayo awitan ng ating Panginoon. Masabi na po dito sa awit 63:4. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupuri, ikaw ang pag- Kita
sa ating pong pagpapatuloy ay naman tayo kung paano ang ating kapatid na si Tito Judet ay naging pagpapala sa atin habang siya ay kasama pa natin dito sa mundong ibabaw. Ako may nais magbigay ng testimony paano naging kalakasan ang ating kapatid na si Tito Judet kung siya ay kasama pa natin. Sino po ang may nais mula sa family, relatives, mga kaibigan, ganoon din po sa ating churchmate. Sino po ang may nais na magbigay ng testimony? Hindi ko pagkakataon ito para ibahagi ang mga karanasan na nakasama ko si Brother Judet o Ninong Judet, pangalawang tatay ko. Ako ay dumating dito sa Mangguraw ng 2009-2011 po siya yung naging daan para makilala ko ang Panginoon. Isang bagay lang po ang sasabihin na hanggang sa kayo ay dala-dala ko. Na nung kami ay nagwaluan, magaling si Tito Judet pagdating sa mga shotgun evangelism. Yun yung gustong-gusto ko sa kanya. Hindi siya tumitigil hanggang hindi niya nasisigurado kung gaano katatag o kung gaano mo kakilala ang Panginoon Jesus. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakasama ko siya, naging kamanggagawa at bilang training na rin para sa akin. Nakakalungkot na silang mga nakasama ko sa mga gawain ay sunod-sunod na ako ang iniwan. Sabi ko, ako talaga yung pinakabata. Saka ako yung pinagbilinan nila. Una kay Tito Boy, pangalawa kay Lolo Eddie, at pangatlo kay Ninong Judet. Kaya masakit sa akin ang taon na ito na talagang sila ay nakasama ko sa mga gawain. Sabi ko nga, sa lahat ng pinakabata, ako yung nakasama nila na hindi ko alam ang purpose ng una, pero naintindihan ko itong mga huli na kami mga susunod na henerasyon ay inihahanda ng Panginoon. Tinagamit nila ang buhay ng mga kapatid natin. Tayo ay handa para manatili ang pananampalataya. At ang isang sinabi niya sa akin noong una, sabi niya, huwag na huwag kang titingin sa kapwa mong tao. Lahat kami ay nagkakamali. Isa lang dapat ang tingnan mo at pag-alayan mo ng iyong pananampalataya. Yun yung Panginoong Jesus. At talaga nung gabi, huling gabi na nakita ko siya na buhay pa. Talagang pag-uwi ko sa bahay, umiyak ako sa Panginoon. Hanggang umaga, umiiyak ako. Lalo lang kalaman ko na pumunta siya ng ospital, tapos nabalita ako din na pinalabas siya. Doon ako talagang sobrang umiyak nung hindi siya tinanggap. Dahil sa isip ko, gusto ko lang, alam ko, nakukunin mo na Panginoon. Pero sana naman lang, malipsan yung sakit, yung physical na nararamdaman. Doon ako nagsumago sa Panginoon umaga na yun. Ako, Panginoon, ano ba ba? Kailangan mo, kailangan i-brother ko. Yun yung galing. Sabi ko, bigay mo na po, kaya mo. Isang panalangin na niluhod ko sa Panginoon. Huwag ako, Panginoon. Ito lang yung nais ko. Makapayapaan nila. Naramdaman ko, di ko man talaga totally nararamdaman. Alam ko yung hirap. Alam ko yung hirap na may sakit. Kasi marami na rin ako sakit na nararamdaman ko. Siguro sa sakit na nararamdaman niya as physical, bait lang yung akin. Kaya salamat sa Panginoon ng araw na yun. Doon nga, 11:30 ng gabi, pinuha na siya ng Panginoon. Kaya pinupuri ko ang Panginoon. Nagpuri ako sa Panginoon ng gabi. Salamat Panginoon sa kapal niya. Alam ko naman na nasa sayo siya. Yun po, malaking papasalamat ko sa Panginoon na naging bahagi siya ng buhay ko sa unang-unang pagkilala sa Panginoon hanggang sa matrain ako na maglingkod sa Panginoon. At talagang nagpapasalamat ako na napakarami nilang iniwan sa akin. Iniwan ang mga aklat, iniwan na mabinyan. Hindi naman nakikita sa pag-aaral ng iyang paglilingkod sa Panginoon. Kung gaano katyaga magpasa ng Biblia. Sabi niya, nandun ang Holy Spirit. Sabi niya, hindi ka puro bayan. At doon talaga ako nakakot. Sabi niya, may potential ka na makapaglingkod.
Kahit sinabi ko na manood na, parang wala naman. Parang hindi ko nakikita sa sarili ko lang. May kakayanan. Pero papasalamat ako sa kanila, sa kanilang mga iniwang halimbawa. Ito po nakita na paglilingkod sa Panginoon, isang desire o isang desisyon natin. Isang dahilan lang na natin na minsan na wala akong kakayanan. Pero salamat sa Panginoon, pinakita nila sa akin na para may pampamilya o ay ang mawala ng mahal sa buhay. Hirap, lungkot, sakit. Alam po natin na walang exempted na pamilya doon. Lahat ng pamilya ay makaranas ng mawala ng mahal sa buhay. Katotohanan na itala sa aklat ng Genesis Kabanata 4, ang unang pamilya na nawala ng mahal sa buhay. At ito'y walang iba, mabalikan natin ang istorya ng unang mag-asawang si Adan at si Eva. Sila po ang unang pamilya na nawala ng mahal sa buhay at kanilang isang anak na si Abel. Sa doon, sa mga talata, mabasahin natin kung paano ang kwento sa karanasan ng buhay ng unang pamilya, paano sila ay nawalan ng mahal sa buhay. Sa ito ay yung mismo kapatid pa niya na si Cain ang bumawi ng kanyang buhay. Ang buhay ni Abel. Balit ganun pa man, ang buhay ni Abel ay may mensahe na istiwanan sa atin, sa panahon natin ngayon. Bagamat mahabang panahon na ang lumipas nung mangyari ang pagkamatay ni Abel, ang kanyang buhay na iniwan ay nagsasalita pa rin sa akin sa panahon natin ngayon. Hindi na mga katotohanan, nais ko sa masasamang isipan, pagpatay, pangawalunya, pakikapig, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paninirang umuli. Sabi ng Panginoon sa mga talata, sa puso ng tao niya gamit ang lahat ng uri ng kasalanan. Ang katotohanan, ang bunga ng kasalanan, ang lahat ng dahilan ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Ito ang dahilan ng pagbubuhan, ito ang dahilan ng pang-aabuso, ito ang dahilan ng kasakiman, ito ang dahilan ng mga digmaan kailanman. Kung gano'ng iiwanan niya kay Marta, iiwanan niya rin sa bawat isa sa atin. Tanong niya kay Marta, pinaniniwalaan mo ba ito? Pinaniniwalaan mo ba ito? Kapatid, nagpapa tayo. Sa buhay na ilalo ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Pinaniniwalaan na natin. Si Abel ay nagsasalita patungkol sa iyo kahit di anong buhay. Hindi siya rin nagsasalita patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanyang buhay ay nagsasalita ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi natin kanina, kapag ang pinagdikitali yung gaano kahaba yung buhay ng minagi ni Abel dito sa mundo nito. Gamat siya'y napakabata pa, sa panahon ng kanyang kabataan, siya'y lilisan sa mundo nito, pero siya'y nakahandang humarap sa Diyos.
siya'y nakahanda ng imarap sa Panginoon. Dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya sabi na sulat ng Hebreo, dahil sa panalangin sa Diyos, si Abel ay naglatog ng mas mabuting hain kaysa inyang doon ni Cain. Dahil doon, si Abel ay tinilalang matuwid ng tanggap ng Diyos na kanyang handog. Pagamat patay na, siya nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang panalangin sa Diyos. Kaya dalawa na sila kung sumulat ng Hebreo dahil sa panalangin sa Diyos. Dahil sa panalangin sa Diyos. Si Abel ay naghandog ng mas mabuting hangin. Siya ay pinilalaw na tuwid, hindi dahil sa kanyang ginawang paghahandog ng mas mabuting hangin, hindi siya ay pinilalaw na tuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya siya naghandog ng mas mabuting hangin kaysa ihandog ni Cain dahil sa kanyang pananampalataya. Ang kanyang paghahandog ay sa kayo ng mabuting gawa. Hindi yun ang dahilan kung bakit sa kinilalang matuwid. Hindi yung kanyang ginawang mabuting paghahandog. Hindi yung kanyang pananampalataya pinakita. Kaya siya ay kinilalang matuwid sa harapan ng Diyos. At siya ang katotohanan ng iniwan ng buhay natin. Ng pananampalataya, kapangkan. Ang kasa ni makapangkan sa pamamagitan ng pananampalataya. Gaya nga ng pagkukuhan sinabi ni Pablo sa aklat ng mga Efeso, talatang 2, talatang 8. Sabi ko ni Pablo, kaligtasan ay tuwang sa kagandahan loob ng Diyos. O ay hindi dahil sa mga gawa ng tao, kaya walang pagmamalaki ng tao sa harapan ng Diyos. Hindi dahil sa mga gawa, kaya ang tao makapasok sa area ng Diyos. Hindi dahil sa mabuting mga gawa, kaya tayo makapasok sa area ng Diyos. Hindi ko ay dahil lamang sa ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay magresulta magpupuan at mabuting gawa sa kapulian at karangalan ng ating Panginoon. Ito yung patutuan ko yung na binabanggit din ng kanyang lingkod. Dinalawin namin siya noong Monday o noong April 9, Tuesday. Dinalaw namin siya. Mas marami pa siya sinabi sa Santa Luhala. Palit-ulit yung binibigyan din ng kaligtasan, masusuntuan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng magawa. Sabi na doon, sabi ni Pinagpulit, mabuting gawa sa harapan ng Diyos, walang kaugnayan ng tao sa Kanya, walang pananampalataya. Hindi ba nagdadama ng pamamagitan? Mabuting gawa ng tao ay walay sa pananampalataya ay katulad lamang ng maruming pasatan sa harapan ng Panginoon. At itasan ay makakanggal sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan na ang mensahe ng iwan ng iwan. Ang buhay na nagsasalita matutulog sa iyong kaibigan. Yun lamang yung isang dahilan na makikita natin sa Biblia. Kung hindi na nagsasalita po sa kaintindihan ng buhay ng
nakita natin na bagamat napakaikli na nagbubuhay ni Abel, kanyang buhay ay hindi natin ng pangatayan. Ito yung katotohanan ng iniiwasan ng buhay ni Abel. Hindi kayang limitahan ng pangatayan ng halimbawa ng buhay pananampalataya na ating iiwan. Hindi kayang limitahan ng kamatayan ng halimbawa ng buhay pananampalataya na ating iiwan. Hindi kayang limitahan ng kamatayan. Kaya sa pagsulat ng aklat ng Hebreo, makikita natin dito sa kabanatang 11, maraming mga pangalan ay naglingkod sa Paraon, naglingkod sa bayan ng Ehipto sa matagal na panahon. Maraming mabubuting bagay na ginawa si Jose. Ang ginamit ng Panginoon para iligtas ng kanyang bayan o makita ng bansang Ehipto. Kaya ang nakakayan sa panahon ng Panginoon. Karoon ng 7 taong katulong si Jose na sinamit ng Panginoon. Para maligtas ang ginagawa ng Israelita o ng mga Egyptio. Marami siyang ginawa mabuti. So, sabi doon, lumipas ang mga panahon sa pagpapalit ng mga paraon. Nakakalimutan na nila ang ginawa ni Jose sa bansang Egypto. Ang ginawa nila, simula sa nilang pinahirapan ng mga Israelites. Ang namatay si Jose. Makakalimutan. Ang mga mabuting gawa, hindi yan ang iniwanan natin. Kahit magpatayo pa tayo ng ating mga monumento. Para yung monumento natin nakatayo, ay malaalag. Sabi ko sa isang mabuting gawa namin. Pero ang buhay, pananampalataya ang buhay natin. Sabi na sumulat ng Hebreo, hindi ko ng libo. Ay ang buhay natin. Ano magiging tugon mo sa mensahe ng buhay ni Abel na yunani ngayon? Ano ka ito? Tayo malalaman mo. Kaya at hindi na magkakaroon si lahat ng pagkakakilangan sa bayan ng Pilipinas. Salamat. Lord, salamat sa umaga nito. Salamat din po patuloy na hinamit at dalangin ng mayaman ng mga presensya sa pagsama sa amin. Sa pag-aari, sa ulingang tumal sa mga nalito ni Elizabeth. We pray for your protection mo rin sa amin. Ingatan mo ang gawin sa amin. Sa amin, pagtungo sa pagdalaga ng mga katawan ni Elizabeth. Lord, salamat. Ako yung aming panalangin sa umaga. Ilat ang mahal na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Si Kuya Man. Tama hanggang dito sa pag-isama ng tulong ng tatay. Salamat sa music ministry. Pastor Ruben, salamat sa inyong sa maraming salamat. God bless you all and I love you all. Thank you. Kasi kung mag-alas na 4 Ang
ang puso kong ito. Ngayon lumisan ka sa buhay ko. Kung kailan sumikat ang araw at lumigaya ang aking mundo, paano ng mga bukas ko ngayon wala ka na sa piling ko? Paano mga pangarap, mga pangako sa bawat isa? Sana'y ika'y muling makita ko, dalhin ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo ako muli, kahit sandali, kahit isang saglit, maiyakap ka. Puso ko'y biglang naulila, iyong iniwanan na nag-iisa. Sana'y ika'y muling makita ko, dalhin ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo ako muli, kahit sandali, kahit isang saglit, maiyakap ka. Mayakap ka. Mahiwaga ang buhay ng tao, ang bukas ay di natin piho, at manalig lagi sana tayo, ang Diyos siyang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao, at laging magmahalan tayo, yan ang lunas at ligaya, pag-asa ng bawat kaluluwa. Mahiwaga ang buhay
at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos siyang pag-asa ng mundo, pag-ibig sa ating kapwa-tao, at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Yan ang hiwaga ng buhay ng tao. aming tahanan dito sa lupa. May kasiyahan pagkat sa langit ay naghihintay na Kaharian, pintong landas. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala ng hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang nakikinig niya ang biyak doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay langit na walang hanggan. Ay, mga abo siguro yan. mga Abo. Sa abo naman siguro yan. Ginaready na nila, ay no? Ginaready na nila. Tapos altar siguro ito. O yan mga abo. Feeling ko hindi, ano to, hindi... cremating ba yan? Ha? Cremating. Oo. Check siguro ko lang.
mundong ito kahit ating tinatahanan ay kuko. Kung mayroong isang tahanan na naghihintay sa langit. Hindi na ayos nagbigay sa atin ng ilang paalaala sa salita ng ating Panginoon. Sa Biblia, ang ating katawan ay niyahambing sa mga sumusunod na iba't ibang pagsasalarawan. Ang ating pong katawan, niyahambing ng Biblia, iba't ibang mga paglalarawan, pagsasalarawan. Una ito ay niyahambing sa isang tolda. Sabi po ni Pablo, 1 Corinthians 5, 2 Corinthians 5. Tinatahanan natin ngayon, ating katawang lupa, tayo may tahanan sa langit, hindi nasisira. Isang tahanan ginawa tayo sa tirahan natin ito at labis nating pinananabikan. Ang tahanan panlangit, pa kumabisa na tayo nito, hindi tayo matatagpo ang hubad. Habang tayo nakatira pa sa toldang ito sa ating katawang lupa, tayo nanibigati, dumaraing, hindi upang mawala ang katawang panlupa, kundi upang mapalitan ang katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na rin ang nagtalaga para sa atin ng pagbabagong ito. At pinagkaloob niya sa atin ng Espiritu bilang katunayan na babaguhin nga niya tayo. Maliwanag na sinasabi ni Pablo doon sa binasa nating mga talata, inahalin tulad niya ang ating katawan sa isang tolda. At ito po ay upang ipaalala na tayo, mga narito pa sa mundong ito, ay mga manlalakbay lamang. Hindi ito yung ating permanenteng tahanan. Manlalakbay lamang tayo sa mundong ito. Kaya sabi ni Pedro sa kanyang mga Kristiyanong sinusulatan, sa 1 Peter 1:2-3, sabi doon ni Pedro, mga dayuhang nakikipamayan na sa mundong ito. Hindi ito ang tunay nating tahanan. Pangalawang ating katawan ay nihalin tulad, sinasalarawan ng tabernakulo. At ito ay upang ipaalala na ang Diyos ay nananahan sa gitna natin. Habang tayo nasa mundong ito, malakad sa mundong ito, kasama natin ang Panginoon. Siya'y palaging nasa gitna natin. Pangatlo, ang ating katawan ay nihambing ng Biblia sa templo. Sa isang templo. At ito ay nagbibigay sa atin ng paalaala na tayo ay pinananahanan ng Diyos. Tayo ng mga sumampalataya sa Panginoon, tumanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, ay pinananahanan ng ating Panginoon. Pangapat, ang ating katawan ay nihambing ng Biblia sa tapayan upang ipaalala ng ating katawan, ito ay nasisira. Salamat sa Panginoon sa katotohanan ng kaparehong katawang ito ang mismong bubuhayin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Pagpaalala na tayo manlalakbay, tabernakulo, pagpaalala ng Diyos ay nananahan sa gitna natin. Ayan, pagpaalala ng ating katawan ay barko. Ang kaparehong katawan nito mismo ang bubuhayin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Ito naman ang pangako ng ating Panginoon. Kanyang muling pagbabalik,
merong muling pagkabuhay. Kaya nga sa ating paglalagap sa mga katawan ng ating kapatid na si Kuya Juliet, salamat sa Panginoon sa nagkakahanan sa muling pagpalito ng ating Panginoon Hesus Kristo. Katawan ito, kanyang muling buhayin, pumilitan na sa inyong kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, Panginoon at may lalang ng sarili ka, may akda ng buhay ayon sa iyong dakilang kalooban at tabag. Minabuti mong tawagin sa iyong piling ang aming kapatid na si Julito Gobrini. Ngayon ay amin pong itinatalaga sa lupa ang kanyang katawan, lupa sa lupa, abo sa abo, alabok sa alabok. Mapalad ang mga namatay kay Kristo sapagkat sila ay may pag-asa ng walang hanggang buhay. Pagpalang Diyos, nagpapasalamat kami na binigyan mo kami ng pagkakataong makilala at makasama ang aming kapatid na si Julito Gobrini. At ngayon, habang siya inaalay namin pabalik sa iyo, alinin mo kami sa aming kalungkutan. Palakasin mo kami sa aming kahinaan at bigyan mo kami ng lakas na harapin walang takot ang bukas. Dahil sa pag-asang ikaw ang aagapay sa amin. Dalangin namin na kaming mga nabubuhay pa ay matutong magpasailalim sa iyong banal na kalooban upang makita namin hindi ang lumbay, hindi ang kahinaan, hindi ang takot, kundi ang iyong pag-ibig na punong-puno ng pag-asa. Ikaw ang aming Diyos, ang aming kublihan, at ang aming tunay na kaibigan. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa panalangin. Walang hanggan, tayo'y lilig